Hi, best friends! Welcome to How's Your Heart? At kasama natin ngayon si Marlon Pizarro! Hi, kamusta? Hi! So, Pa-sweet, siya yung ha? ang most requested natin best friend. Favorite niya siya sa LDR, di ba? Hindi Na ko, topic. hindi ko alam kung ano ba, ba't sila nakikinig sa akin? Uy, maganda yung insights niya. Di Ano ba alam talaga niyo yung na yun? experience talaga? Actually, itong pag-uusapan din natin, di ba, experience. Yes. Nagustuhan nila kasi sabi nila mabait ka, tapos may nagsabi matalino ka, understanding. Medyo Di ba? Yeah. So ngayon, ang pag-usapan natin ngayon ay red flag. Disclaimer lang, guys. Yung red flag na pag-uusapan namin is yung mga petty red flags lang. Okay, hindi dito kasama yung nambubugbog, yung excessive yung hindi kasama dito yung excessive na pagmumura. Yung physical abuse. Hindi kasama yung physical, any kind of abuse, hindi kasama dito. Verbal, physical, or spiritual, or emotional na abuse, hindi kasama dito. Yung mga pinag-uusapan lang namin na red flags dito, yung ano lang talaga. Yung mga white lies. Oo, yung mga or like, nagpapalibre. Oo, mga mabababaw lang sila na walang kinalaman sa abuse and trauma. Pero kasi minsan sabihin nila red flag na agad yun. Oo, yung mga mabababaw na red flags. Yun, anyway, maririnig nyo naman mamaya kung ano yung mga red flags na yun. At alam nyo sino nag-isip nito? Katabi ko. Hindi, kasi nung isang araw, nag-iisip talaga ako. Paggabi, di ba, nag-iisip ako. So okay lang sabihin ko na yung buong topic. Bale, ang sabi ko kay Best Friend, Best Friend, may naisip akong magandang ng podcast theme. Kasi ang naisip ko about red flags. Tapos, di ba ang sabi nila sa TikTok or kaya sa YouTube, ganyan, or sa Reels, sabi nila nga na pag red flag, iiwasan na nga daw, or parang, paano ba? Sobrang toxic daw agad pag may red flag. Pero kasi, ang naisip ko nun, hindi ba lahat tayo may red flag? Oo nga. Diba? Pero bago natin yun i-explain, huwag mo na-explain lahat. Patapos na yun agad eh. Ay, okay. Tanungin muna kita. Okay. Saan ba galing yung red flag? Tsaka ano ba ibig sabihin ng red flag? Kasi bakit usong-uso siya sa TikTok at Reels? Actually, yung ano lang siya, feeling ko sumikat lang yung term na red flag nung after pandemic ba? Tama ba? Pero ni-research ko siya. Wow. May nalaman ako. Hindi kasi na-curious ako eh. 18th century pa siya ginagamit sa war. Tapos sa warning siya. Kasi warning siya and danger. Tapos ginagawa lang nila yun parang idiom or metaphor na red flag nandyan na. Pero tayo, ngayon, iba na yung ginagamit na natin sa tao na talaga na yung iniisip kasi nila before, red flag kaaway. Ito ngayon, dating na. Red flag sa dating. So parang nag-evolve na rin yung meaning. But it's still the same. Kasi danger. Danger pa rin daw yung tao. Joke lang. Tsaka yung, actually, di ba sa relationship, ang sabi nga daw nila, red flag is a sign na unhealthy or manipulative yung relationship. Okay. Or yung mabibigay niya sa relationship. Parang ganun. Yeah. So, I have a question before you shared sa tingin mo ba meron kang red flag? Hindi mo naman kailangan i-share kung ano yun. Ngayon, siguro meron pa din. Pero siguro nung mas bata ako, mas madami. O ikaw? Meron. Hanggang ngayon? Oo. Kasi hindi ko naman ma-please yung mga tao. Like, for example, umiinom ako. Ang iba red flag sa kanila yun eh. Kasi for them, it's a vice. Tama yung ginamit mong term. Well, para sa akin, tama. Yung para sa kanila, red flag yun. Kasi ngayon nakikita ko ngayon, parang generalize na nila yung red flag eh. Hindi nila alam na yung red flag kasi is subjective din. Yes. May sarili tayong mga parang values kasi kung checklist na para sa atin, ayoko ng ganitong tao. Though, may mga red flag talaga na yung extreme red flags talaga. Yung extreme red flags talaga. Ano yung extreme? Yun yung mga nananakit, 'di ba? Yung sobrang sinungaling. Yun yung mga extreme talaga na parang
ano talaga, na nakakatakot pasukin, nakakatakot silang maging ka-relationship kasi nga baka saktan ka, gano'n. Below the belt. Pero yung iba kasing red flags na napag-uusapan, ano siya mababaw siya. Oo. Ayun. Like yung sabi ko nga umiinom. Pero may iba Oo. naman, big deal talaga sa kanila yun, Oo, di ba? may mga ganun. Kaya nga subjective siya. Oo. So, ayun lang. Wala lang. Ano yung mga, gusto ko makilala natin, lalo si Marlon. Ano ang red flag sa'yo? Like, meron ka talagang, hindi talaga to pwedeng, hindi ko mapapatawad. Ngayon na ano na ako. Now, as in medyo, 2024. Medyo mas mature na ako than before. Pero hindi pa ako totally mature. Wow, dami disclaimer. Sa ngayon, ang red flag lang sa akin, kumbaga, mababaw lang, yung red flag na mababaw, hygiene. Hygiene talaga sa akin. Though hindi naman yung okay lang sa akin kahit yung isang araw hindi maligo. Pero yung pag mabaho, may body odor, ganyan. Tapos mabaho yung hindi hininga. naliligo. Pero yung mga ganun lang yung red flag sa akin. Pero may iba pa ba? Pero syempre kasama na yung mga physical abuse, 'di ba? Kasama 'yon, yung mga mananakit, red flag din 'yon. Pero ito lang yung sinasabi ko lang sa iyo. How about sa lies? Sa lies, okay lang sa akin nagsisinungaling, pero hindi parang yung white lies. Oo, white lies lang. 'Yun okay sa akin 'yun, mga white lies. Tapos yung ayoko din yung masyadong magastos. In terms dun sa lifestyle nila. Or okay lang magastos pero meron pa rin siyang ipon. Like kumbaga 20% yung gastos niya pero andun yung 80%. Hindi kasi pwedeng magastos yung isang tao para sa'yo pero siya, nagtitipid na siya. Kasi nga, ang laki nung income niya, di ba? Basta yung sa akin, yung parang nag-spend siya more than dun sa ina-earn niya. Yun, red flag yun sa akin. Ganon. Same tayo, hindi ko kaya. Ano pa bang red flag? Paano yung mga palibre? Kasi pwede rin kasi sa friends, 'di ba? May mga red flags din na friends. Yung paminsan-minsan okay lang, pero pag parati talaga. Yun nga, yung ugali na talaga niya. Oo. Tapos iiwan niya yung bill sa'yo. Yung wala pa akong na-encounter na gano'n. Kahit sa friends, yung iiwan yung bill sa akin, laging nagsasabi That's naman good. sila. Pero yun, pag nakikita kong parati na silang nagpapalibre, ganyan, sinasabi ko naman. User-friendly na yun. Sinasabi ko naman. Pero sa dating naman, ang weird naman nun kung laging, syempre pag ako yung nag-aya ng date, sagot ko talaga. 'Di ba? Pero pag paano ba? Hindi, sagot ko talaga eh. Yung mga pabili. Yan. Pabili. Yung kunwari, lalabas kami. Tapos, uy, pabili naman ito, pabili ng ganyan yun. Para kang ginawang sugar daddy. Ayun, medyo red flag yun sa akin. Kasi, sa akin, parang gusto ko, hindi mo hingin, ireregalo ko na lang sa'yo. Parang gano'n. Or ibibigay ko na lang, basta-basta. Yun, medyo na-off ako kapag magsha-shopping, tapos titigin ng damit. Uy, bili mo naman sa akin to. Oh my gosh. Pero alam mo nangyari sa kanya dati. Pero bata pa ako noon. Ganyan din yung, yay! Lilibre niya ako. Sabi ko, may magagawa pa ba ako? Nandito na tayo. Pero after nun, natuto na rin ako. Okay. Mag-say ng no. Oo, totoo. Oo. Well, yun naman yung maganda ata sa ganitong topic. Kasi pag red flag kasi ang iniisip ng iba, kumbaga, wag nang pansinin o kaya iwan mo na yan, red flag yan, 'di ba ganun 'yon? Oo nga. Bakit ngayon parang na siya, like konting red flag lang ayaw na nila. Is that healthy or well, para sa akin hindi siya healthy. Kasi kapag ang red flag kasi warning lang. So hindi siya ibig sabihin may red flag siyang 'yon. Yun na yung buong pagkatao niya para sa akin. Kasi warning nga lang. So most of the red flags kasi, katulad mo din, di ba, nung bata tayo, ang dami nating red flags. Di ba? So, hindi rin ako aware doon.
yun, kanina pinag-usapan natin, di ba, ano yung red flag para sa akin? Pero nung bata kasi ako, bata-bata ako, ang red flag ko kasi kunwari nag-away. Di ba? Kunwari, in a relationship, tas nag-away kami. Lagi akong may option ng hiwalay. Kahit ano. Natamaan ako. Hindi, kahit, Ganyan din ako nung bata. di ba, kahit sobrang petty lang nung away. Break na agad. Ayoko na, break na, ganyan. Same. Sorry, Ay, tumunog. okay Sa silent ko lang. Diba, sobrang as in, sinasabi ko, lalo na kunwari may argument tayo, tapos natatalo na ako. Diba? Siyempre, ma-pride tayo dati. Ayan, red flag ko din dyan dati, ma-pride. Pero, yun nga, anyway, balik doon. Pag natatalo na ako sa argument, magagalit na ako. Maghiwalay na nga tayo, hindi na nga kita gusto, hindi na kita mahal, ganyan. Hanggang sa habulin ako, 'di ba? Pipigilan ako, ganyan. So nasa maturity ka na rin kasi I think lahat naman dadaan sa gano'n, no? Yun nga, parang ang dating kasi sa akin ngayon, yung mga red flags natin, pwedeng hindi kasi tayo aware na grabe red yung flag pala yun. Hindi naman, alam mo namang medyo mali siya. Nung bata ka, alam mo lang na medyo mali ka nung bata ka. Pero nung tumanda ka, alam mong mali talaga siya. Tsaka grabe yung impact niya doon sa tao kung saan mo ginagawa yun. So nung nagmamature tayo, nare-realize natin. Pero nung bata-bata tayo, syempre, medyo close-minded talaga tayo. Nga. Tapos, sino ba yung nagsabi sa akin? Basta may nagsabi sa akin na red flag yun eh. Siguro kaibigan ko nung nagkukwentuhan ko. Or napansin ko lang din nung ginawa sa akin. Parang ganon. Basta, nagkaroon ako ng character development doon sa ganong red flag ko. Na, hindi pala dapat. Tama. Nagiging option yung hiwalay sa, kung talagang seryoso ka doon sa relationship mo. Pero lahat naman ng relationship ko, seryoso naman. Yeah. Pero, actually, nangyari din sa akin yan. Kinuwento din, kasi ganun nga ugali ko. Dati pa to. Tapos, kinausap niya talaga ako. Inupuan niya ako. Kasi syempre, he's older than me. Sabi niya, alam mo, hindi tama yan. Ganyan. Yung pag may problema tayo, gusto mo na ako iiwan. Na hindi naman siya ganun talaga yung nagalit ka lang kasi ang babaw. Pero para sa'yo big deals, kaya break agad. Na pwede naman pag-usapan. Yun yung maganda sa... Yun yung maganda sa red flag. Yeah. Kunwari, may partner ka, tapos napansin mo may red flag siya, kausapin mo. Yeah. Diba? Tapos, pero actually, after nun, nagbago din ako kasi ko, sorry, hindi ko alam. Kasi nga, parang mas bata ako talaga sa kanya. Tsaka kasi, hindi ako aware. Yun hindi ako sinabihan. May iba kasing babae, tapos may iba ding lalaki. Ito kasi sa TikTok na napanood ko. Ang sabi daw niya, parang nawawala daw yung essence nung pagki-care kapag sinabi mo na sa tao yung needs mo. For example, di ba, in a relationship tayong dalawa, tapos nawawalan ako ng time sa'yo. Tapos sinabi mo sa akin, baby, nawawalan ka na ng time sa akin. Tapos binigyan kita ng time. Kumbaga, para sa kanya daw, senseless na kasi, parang technically, pinilit na kitang bigyan. Pero mali yun Hindi, kasi parang pinilit na bigyan ng time kasi sinabi. Oo, yun yung dating hindi sa kanya. Hindi by heart ginawa. Ang gusto niya daw, kasi dapat kusang loob. Pero mali pa rin yun. Para sa akin, hindi ako agree dun. Kasi, ako din. Yung pwedeng yung partner mo ngayon, iba kayo ng values, tsaka iba kayo ng love language. Tsaka iba din kayo maliban sa love language, iba kayo ng kung paano kayo pinalaki. 'Di ba? Pwedeng hindi talaga ako aware na kailangan pala ng ibang tao, kailangan nila ng extra time, extra care. Yung alam kong care lang, ganito lang, okay na ako. 'Di ba? Nung bata-bata tayo, 'di ba? Ang medyo hindi yung ko... parang dapat alam mo, sensitive ka. May ganon. Pero nung bata-bata tayo, di ba, kahit papano naman, medyo self-centered tayo lahat. Kasi ang iniisip lang natin, medyo maliit ang mundo natin nung bata tayo, di ba? So, yun lang yung... Tsaka parang ego din minsan ng babae yan na dapat sensitive siya, hello, akong babae, no? May mga ganong girls . So, para sa akin talaga,
kailangan talagang i-communicate pag may red flag. Tapos, ayun, syempre, yung ganong ugali kasi yun eh. So, hindi naman siya mababago overnight. So, together kayo mag-grow. Yun yung pag in a relationship na kayo na may red flag. Pero kasi, di ba, kunyari, dating, tapos may red flag na agad. Ayun, it's your choice. Kasi it's a warning eh, di ba? It's your choice kung itutuloy mo pa din yon kahit may warning. Kumbaga, dapat alam mo yung pinasukan mo. Oo, pero kasi, hindi naman ibig sabihin nun, ganun na talaga siya. Baka lang talaga, hindi siya aware na mali. For example, katulad ko, dati din, hindi ko sure na, paano ba? Kasi minsan natatag ako before as mayabang eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero, nung tumatanda ako, na-realize ko. Nung bata to? Nung bata ako, sinasabi nung iba na mayabang daw ako, ganyan. Pero, hindi ko alam kung saan nanggagaling kasi hindi naman ako nagyayabang. Alam din ng mga kaibigan ko yan. Pero yun pala, naisip ko na ngayon, nung tumanda ako, kaya siguro nila nasasabing mayabang ako. Kasi, nung bata ako, akala ko, lahat nung kaedad ko, parehas nung baon ko. Na meron ka. Kunwari, ang baon ko, kunwari lang ha, 1,000. Kunwari, ang baon ko 1,000 sa isang araw. So, akala ko, lahat ng kaklase ko, 1,000 yung baon. So, ngayon, mag-aaya ako sa mga restaurants din na gusto ko. Nakasya yung 1,000. Eh, yun pala, yung iba, hindi ko alam. Siyempre, mas onti yung baon kaysa I sa think akin. nag-assume ka kasi, like, for example, yung school mo, okay. Oo. So, in-assume mo na lahat na nakapasok dito sa school na to ay same kami, gano'n. Hindi ko naman inassume. Basta nabulol ako. Basta inassume ko lang na, syempre, pare-pares kaming college students. Bakit pare-pares? Immature nga. So, hindi nga siya... Hindi ka aware. Oo, hindi talaga ako aware. Siguro doon nang galing yung mayabang. Yun nga yung sinasabi ko nga na pag, yun nga, bata ka pa noon, madami ka talagang red flags. Tapos yung mga pagsisinungaling. Yan. Siyempre, kahit sino naman din nagsisinungaling na, Oo di ba? naman. Dati, kunwari may lakad. Magsisinungaling ako yan pag ayaw kong sumama. Mag-iisip talaga ako ng rason. Tapos, nung tumatanda na ako, sabi ko, kasi na-stress na ako pag ayaw ko, kailangan ko mag-isip ng pagsisinungaling. Kunwari, may gimmick. O, ayaw ko sumama sa gimmick. Sasabihin ko, hindi, may lakad kami ng family, ganyan. O kaya, may lakad kami ni ganito. Pero ganyan. ayaw mo lang siya kasama. Oo. Ayaw mo lang hindi naman kasama, ayaw mo lang lumabas. Or ayaw mong pumunta doon. Wala ka sa mood. Oo, wala ka sa mood, ganun. Tapos ngayon, nung tumatanda ako, sabi ko, bakit ko ba kailangan mag-imbento ng sabihin mo na lang na ng scenario? Pwede ko naman sabihin, ayoko, hindi ko trip lumabas ngayon. Yun, hindi ka nakukulitin. So ngayon, yung mga, ang dami ding white lies din eh. Kasi sa iba din kasi, red flag yung white lies. So, so, depende talaga sa tao kung ano yung red flag. So, yun lang. Ang maganda naman kasi, kapag na-identify mo sa sarili mo yung red flag mo, yan eh, first stage yan para sa akin ng character development. Kasi once na-accept mo, once na na-acknowledge mo yung red flag mo, the next step niyan is what can you do about it? Oo, gano'n. Kasi, di ba, ang daming ngayon, ang daming nagsasabi, mga teenagers din, di ba, wag ka dyan, red flag yan, ganyan, iwasan mo na yan, wag mo nang kausapin yan. Kaya nga, ngayon sa social media nakikita ko Gusto ko sabihin sa kanila, ikaw ba, sigurado ka ba, wala kang red flag? Nakalimutan nila tumingin sa salamin. Kasi I'm sure, sa ganyang edad, 18 to 25 to 27, saksakan ang dami ng dami ng red flags yan. Iba-iba nga lang. Yun lang din yung sa akin. Diba? Siyempre, meron tayong tinatawag na character development. Lahat naman tayo pinagdadaanan yun. Though ako, hindi naman ako perfect pa. Siyempre, may character development din ako pagdating ko ng 40s. Pero madami na din akong mga red flags na nabago sa akin. So, yun. Yung isa, nabago sa akin. Yung sa pag may relationship, tapos makikipag-away, option yung hiwalay. Kasi din, that time, wala kasi akong tiwala nun.
sa Partner mo nun. parang ano ako, overthinking. Ah. Yung ang dami kong iniisip, ganyan. Oo. Isa ding red flag yun, Di di ba? kaya kasi pag ganun may nangyari sa'yo like trust issues? Wala naman. Ano lang talaga ako, ang lakas ko lang talaga mag-overthink na ano. Ako overthinker din ako. Oo. Tapos, anong tawag nito? Yun yung isang na-overcome. Ikaw, anong red flag yung na-overcome mo? Isa lang. Tig-isa tayo. Yun din before. Nung sinabihan din ako na, ano ba yan? Lagi daw nakikipag-break agad. Doon ka nag-ano. Pero matagal na to, 20s ko. So, natanggal ko na yun. Meron naman akong ugali talaga na hindi ako marunong mag-open up ng problem. So, red flag nga din yun. kinikim-kim ko. Tapos, nalalaman na lang niya na ang dami ko na palang hinanakit. Tapos, nalalabas ko na lang kapag hindi ko na kaya. Parang, sabi ko, hindi ko na kaya ang dami. Tapos, nagugulat na lang siya na ang dami ko na palang issue na hindi ko sinabi. Tapos, wala rin ako pinagsabihan kahit friend. Parang, sabi niya, dapat sinasabi mo agad kasi ang nangyayari baka magkaroon ka na ng anger sa akin or hindi na tuloy tayo, mas, instead na ba in love tayo lalo, ikaw lalayo dahil sa galit mo sa akin. Tama. So, after nun, I really tried na, pero ang tagal. Sabi ko, may problema ako. Kasi hindi ka sanay. Sabi ko, ano problema mo? Siguro mga after 2 hours, after ilang hours bago ko ma-share. Sabi na, ano ba? Bakit ba? Sabi ko, wait lang, hindi ko alam paano sabihin. Ano yan? Red flag. Actually, nakita ko sa Google yan. Yung hindi marunong makipag-communicate. Hindi ko rin alam paano ko sabihin na ayoko magalit. Kasi, parang, ako kasi, isabal galit ako, ayoko sabihin, yung kinento ko sa kanina, hindi ko alam paano sabihin, kasi ayoko siya awayin. Gusto ko, pag may issue ako, wala na yung, hindi na siya magalit. Parang, na siya, kwento na lang. Pero yung problema nga, baka lalayo na yung feelings ko sa kanya. Totoo yun. Kasi nagkikimkim ka ng galit mo. So, yun yung, na ano ko na siya, natanggal ko na siya. Pero until now, it takes time for me to say it. Pa din. Kasi kinalakihan mo yung ganun nga eh. May naalala din ako isa pa. Since dalawang red flag sinabi mo, yung pangalawang red flag na na-outgrow ko naman yung, may red flag kasi ako na, mahilig kasi akong magregalo. Mahilig akong kunwari, surprise. Alam ko, may regalo nga dyan. Mahilig ako mag-surprise, ganyan. Okay. So, hindi ko alam yung kung paano pala ako magregalo. I'm not thinking about the person. For example, kunwari ikaw, tayo in a relationship tayo ngayon. Magreregalo ako sa'yo, for example, ng yellow na bulaklak. Yan. Okay. Itatanong kita, favorite color mo ba yellow? Hindi. Kasi favorite color ko yellow. Kaya bibigay ko sa'yo yellow na bulaklak. So, tapos, pag hindi mo nagustuhan, nagagalit ako or nagtatampo ako kasi bakit hindi mo binigay yan? Hindi mo nagustuhan yan, ganyan-ganyan. Pinag-isipan ko yan, pinag-prepare ko yan. So, yun yung red flag ko na masyado pala akong self-centered. Kasi iniisip mo yung gusto mo pero ibigay mo sa kanya. Oo. So, yun, na-outgrow ko siya. So, ngayon, nagiging mas empathic na ako, ganyan, mas nagiging aware na ako. So, pag kumikilos yung jowa ko sa malayo, inaano ko na, nagiging attentive na ako sa kung ano yung mga gusto niya, ganon. So, yun, na-outgrow ko siya. Dati talaga nakakatawa. Kunwari, pupunta kami sa isang lugar, maganda para sa akin, tapos sa kasama ko, pangit pala. Ganon. Pero minsan kasi hindi mo naman sinasadya eh. Kasi like for example, dali, punta tayo dito. Kasi akala ko gusto ko magpa-cool sa'yo na maganda yung place kasi maganda sa akin. Pero hindi naman yun sinasadya, diba? Oo. Pero, syempre, dapat, diba, kung nasa relationship ka, hindi yung gusto mo yung iisipin mo, kundi yung gusto niya. Pero minsan okay din kasi for me Bakit? Kasi I'll get to know you. Na, ito pala din trip mo. Kasi minsan, di ba, I also want to know. I also want to know, ito pala yung trip ni Marlon na ito. Kasi minsan kailangan mag-adapt eh.
Para siyang give and take. Oo. Pero I don't think na hindi siguro siya, siguro yung red flag ko doon, hindi naman doon sa dahil inisip ko yung gusto ko tas binigay ko. Feeling ko kasi nagagalit ako. Or naiinis ako yung reaction mo. pag hindi niya nagustuhan. Parang Pero ganun. yung akin din, bakit hindi niya nagustuhan? Hindi naman sa Sinabi niya talaga? hindi naman sa hindi niya nagustuhan. Mahilig kasi akong magtanong la, nagustuhan mo ba? Tapos isasagot, okay lang. Aray. Gets. Diba? Pero syempre ano magagawa mo? Baka nga hindi niya talaga gusto. Sinabi niya na okay lang kasi nga para hindi ako masaktan kasi nag-effort ako. Pero para sa akin kasi dapat gustong gusto niya. Feeling ko yun yung red flag doon. Okay, now I get it. Okay. Siguro hot-tempered pala siguro. Ewan. Basta ganun. May Feeling mga ganun. ko kasi syempre pag sabi nga nila, pag may binibigay sa'yo, dapat you appreciate it eh. So, ano din yun eh, parang medyo red flag, for me medyo red flag din yung sinabihan niya okay lang. Kasi dapat nga ako for me, oo nga. magpasalamat So, dalawa siya. kaming red flag. Oo, kasi iniisip ko, yung love ko nag-effort siya, tapos pag ako, hindi lahat nagbibigay ng ganito So para sa akin, dapat in-appreciate din niya yun. Kaya medyo red flag din yung part na yun. For me lang yun. Oo, tama. Oo. Well, bata pa naman. Parang 18 years old data ako nun or 19. Kasi medyo lumalabas parang bratinela eh. Oo. Hindi, mga 21 ako. Siguro mga 18. Yung ka-relationship ko. Oo nga. Di ba? Yun nga sabi ko sa'yo, di ba? Siyempre, pag mga bata kayong dalawa, na pumasok kayo sa relationship, may red flag ka din, sobrang dami. Tapos ako, madami din akong red flag. Feeling ko kasi, hindi ka nag-react ka kasi nagalit ka. Kasi yung reaction niya din. So, dalawa kayo nun. Tapos, kaya gano'n yung reaction niya. Kasi nga, hindi ako aware sa mga gusto niya. Kasi nga, masyado ako nakafocus sa gusto niya. So, ayun, yun lang. Madami talagang red flags nung kabataan natin. Ay, ikaw, may tanong ako sa'yo. Ako kasi, meron na akong jowa sa malayo, di ba? So, ikaw, ngayon, kanina tinanong mo ko ano yung mga red flags ko ngayon. Ikaw, ano yung para sa'yo mga red flags mo ngayon? Ngayon, yung pinakauna kasi may dinate talaga ako na sabi ko red flag talaga siya. Nag-date kami. Yung second date, sabi niya, uy, ikaw naman taya, painom ka naman. So parang ako, ano to? Bakit ganun? Parang ginawa niya akong sugar mommy agad. So after nun, parang, di ako nag-reply. Parang tropa lang, no? Parang tropa yung ginawa niya. So yun na red flag ako dun. Kasi parang, di ba dapat best foot forward ka or something? Or, pag ikaw nag-aya, pwedeng ikaw magbayad, di ba? Tinext talaga niya na pero siya kasi yung nag-text eh. Kaya after hindi na ako nag-reply. Ito, may tanong ako. So, red flag siya, di ba? Pag nakita mo yun sa ibang tao, bibigyan mo ba ng chance? Feeling ko kasi okay siguro yun kung magjowa na kayo. Kasi parang wala lang yun. Pero kasi, kakamit mo, for second date, ibig sabihin, pwede. Ikaw kaya, parang kakamit mo lang. Tapos nagpalibre na kunwari. Nag-text bigla na, uy, kita tayo, ikaw tapos naman taya. Ko, oo. Diba? Parang ang hangin naman ito. Tapos babae ako. Yun lang yung ano ko. Kasi, unless, ilang years na kayo or something. Tapos sabi, uy, tara labas tayo, ikaw naman taya. Iba din yun. Teka lang, ngayon ko lang na-realize iba pala yung red flag sa relation. Pag kayo na, iba din pala pag nagde-date. Iba talaga. Kasi sa dating, 'di ba, hindi pa kayo magkakilala. So may wall pa kayo eh. 'Di ba? Nagets ko na kasi sa dating, wala pa kayong care or understanding sa bawat isa. So kapag may nakita kang red flag, wala nang chance. Pero kapag couple na kayo, tas may nakita ka na biglang may nag-arise na red flag, iintindihin mo, makikipag-usap ka. Oo. 'Di ba? Tama. Pero nung nagde-date pa ikaw, kasi syempre before, ilang months na kayo? 1 year and magto 2 months. So before that, yung time na meron kang dating stage, syempre, nagde-date ka, hindi naman agad siya yung dinate mo, di ba? Nagkakaroon din yung mga
red flag yung mga ibang dinate mo, 'di ba? Kaya nga sila natanggal sa ano mo Hindi na naman. hindi mo sila type. Hindi naman. So lahat sila okay sa'yo? Hindi ako ganun mamili. Paano ka mamili? I love it. Ewan. Shot muna tayo. Joke lang. Hindi. Maano talaga kasi ako. Nahihiya. Ikaw inuuli mo ako Gusto ko talaga to. Ano bang very visual kasi ako na tao. So, sa dating talaga, more on sa type ko na Sa itsura. physical muna. Oo, ganun lang. So kahit sabihin niya na, sapal, okay yung itsura niya, pero sinabi niya, uy, sige, ikaw naman tayo. Di ba ang awkward nun? Awkward talaga siya. Medyo awkward. Wala pa naman nangyari. Actually, pag nakikipag-date ako, wala pa naman akong nakikitang red flag na katulad mo na grabe na aayawan ko na. Or siguro dahil ano lang ako, mahaba pasensya ko. Hindi ko alam pero... Feeling ko kasi, iba kasi ang standard natin dahil babae ako. Tapos iba din sa'yo. Iba din yung, paano Dynamics. Dynamics. Hindi ko na, ayoko na, baka mag-away. Hindi kasi, di ba sabi nila, gender equality. Merong mga reasons ang gender equality, pero meron ding iba na hindi equal talaga eh. Di ba? Hindi talaga kami same. Ako naniniwala ako, meron din talagang iba ang men, ang iba din ang women. For me, iba. Pero hindi ko naman sinabi na dapat may mga part na equal, pero may part na hindi talaga. Kahit baliktarin natin ang mundo, iba talaga yung gusto namin sa gusto ninyo. Parang totoo naman yung sinabi mo. Since, totoo naman din to, di ba? Mas malakas talaga kaming lalaki kaysa sa babae. So, pag nagsuntukan tayong dalawa, hindi talaga equal. Alam mo, yung mga ganun bagay. Yung nagigets ko yung point na sinasabi mo. Yung unang panahon, pag lalaki talaga yung nagbabayad, kasi sila naman yung nag-i-invite. Kasi weird kung sapol, Marlon, tara, labas tayo. Tapos sabihin ko na, date pala tayo. Date tayo. Dito tayo sa ganito. Tapos ako talaga di pa parang, nilibre ni Krisha. Ang weird. Pero ngayon kasi, yun na nga din yung, kasi nung time, feeling ko lang, lumalayo yung usapan natin. Feeling ko lang, hindi naman, connected pa rin siya sa red flag kasi tinitingnan natin kung red flag pa rin. Kasi kung iisipin mo, kaya bakit ang lalaki ang laging nagbabayad sa date nung unang panahon? Kasi nung unang panahon, sino lang ba yung may trabaho? Yeah. Diba? So ngayon, sinasabi mo, okay lang din? Okay lang. Ako sa first date, hindi I mean, pag in a relationship, pwede. Sa akin, kahit sa dating, basta ikaw nag-aya. Gets. Basta, pero kasi sa dating, malabo babae mag-aya. Kaya nga. Di naman, malabo, ibig sabihin, maliit yung chance. Oo. So, pero may chance pa din na yung babae yung mag-aaya. Pero, so, dapat talaga ang nag-aya, di ba, Taya? Naniniwala din ako dyan. Basta kung sino yung nag-aya, babae man o lalaki, siya yung magbayad. So, swerte na lang kung sinabi nung ka-date mo, hindi makikishare ako. Okay. Pero kung hindi nakishare, yun, okay lang, wag ka mainis. Okay. Kasi yung iba, biglang, hindi man siya nag-try maghugot ng wallet. Ganyan, ikaw nag-aya di ba? So, hindi kawalan yun nung nalibre. So, yun lang. Ano pa ba? Ikaw, ano pa? Kasi kaya namin to pinag-usapan dahil nakikita nga namin sa TikTok and Reels. Meron kang gusto i-share sa akin nung nag-message ka sa akin na sabi mo, bakit ganito yung mga kabataan? Yun nga actually nadaanan na natin kanina. Oo. Pero ngayon naintindihan ko na. Kasi kanina, nung hindi pa kami nag-uusap ni best friend, ang topic talaga natin is yung red flag, tapos bakit kailangan na siyang iwasan agad. Malay nyo, kailangan pa magkaroon ng character development ng tao. Yeah. Kasi lahat naman tayo, may red flag talaga nung kabataan. Pero ngayon, na-realize ko kasi, iba yung dating ng red flag kapag nakikipag-date ka. Tapos iba din yung dating ng red flag kapag in a relationship na kayo. Totoo kasi naman. 'di ba kunwari
si Krisha, nag-date kami ni Krisha. Siyempre ako, papakitang gilas ako. Si Krisha din, papakitang gilas sa akin kasi nagde-date kami. Pero pag naging kami na, maglalabasan din yung ibang red flags. Oo. So, Kasi it takes years, di ba? Oo. To So, know that ngayon ko person. lang na-realize na iba pala. Iba yung red flag kapag kayo na. Kasi doon, kakausapin kita. Uy, bakit ganyan yung ugali mo? Yeah. Bakit ganito? Iba yung sa upbringing ko. Para sa akin, yung ginawa mo, hindi maganda. Tapos tayo, normal. So, di ba doon tayo nagmi-meet halfway? Pero, wala ka naman paki doon sa ka-date mo eh. I mean, syempre, more on your own interest yung iniisip mo. Kasi nakikipag-date ka pa lang, di ba? Yeah. So, kapag may nakita kang red flag, Parang off. ikaw, ito na lang. Na-off. Nagbago bigla yung natin, objective. Ikaw, pag may nakita kang red flag sa date pa lang, Oo. ilang chances bago mo sabihing ayoko na siyang makita? Oo. Yun depende talaga sa paano yung red flag. Kasi parang hindi na talaga siya Ibang nakakapagpatawad. depende sa level. Depende sa level. Kasi may mga red flag lang like na ano ka lang na like may ginawa lang siyang ano bang red? Mababaw na pwede pang i-tolerate. Pero may iba na di na talaga kaya, dude. So, depende. Depende. Pinakaayo ko din yung super hangin. Mayabang. Kasi okay lang magyabang. Pero parang yung yabang niya halata naman na nagyayabang lang siya. Na hindi totoo. Na oo, na wala naman talaga. Or pwedeng meron siya pero ine-exage niya. Oo, na obvious pa talaga. Pag ganun, ayoko ng ganun. Kasi iniisip ko, sa papakilala mo sa parents, baka mamaya, di ba? Meron iniisip ko na yung mga ganun eh. Meron akong red flag pala na ayaw. Yung sobrang maldita. Yung makikita mo yung mata, gumaganon. Okay. Kunwari, syempre nagde-date pa lang kami. So, syempre, alam ko na, kaya siya pumayag makipag-date sa akin. Kasi syempre, gusto niya ako, di ba? Tapos iniirapan. Tapos iniira. Ano to? Gets. So, hindi ko alam kung para sa akin, yon. Yeah. Red flag yon pa din sa akin. At saka yung irap sa red flag sa akin pala yung, hindi naman ako super duper. Sa dating pa lang to, Oo, ha? sa dating. Hindi naman ako super duper bait sa waiter. Pero red flag sa akin kapag bastos sa waiter. Yung sinisigawan, ganyan. Kasi ako, sabi ng mga kaibigan ko, monotonous yung boses ko sa waiter. Ang defense ko naman kasi doon, kunwari, kami ni Krisha nagdi-date. So malambing ako kay Krisha, ganyan. Kasi ka-date ko nga o kaya kaibigan ko, ganyan. Siyempre, medyo intimate yung pag-uusap namin. Tapos pag may waiter, magiging monotonous yung boses. Ay, kuya, pengi akong tubig. So, mag-iiba yung tono. Kasi nga, technically, hindi lang naman sa waiter. Kumbaga sa lahat yun. Kasi hindi ko naman sila ka-close. Yeah. So, monotonous yung tono ko. Pero hindi siya bastos. Hindi ako naninigaw ng basta-basta, ganyan. Ganun. Basta pag nakita ko na... red flag sa'yo yung masama yung ugali sa waiter. Pag bastos. Parang ganun. Tama naman. O kaya maikli yung pasensya sa waiter. Kasi makikita mo naman pag busy yung restaurant, di ba? So, wag ka nang... May kilala akong ganyan. So, wag ka nang habaan mo na yung pasensya mo. Wag mo nang awayin yung waiter. Kaya nga. So, ganun. Nakakatakot yun din sila eh. Oo. Kasi kung, yun nga, sisisihin mo yung waiter doon, di naman niya kasalanan. Technically, ang may kasalanan, madaming tao kasi. Yeah. Diba? So, yung kitchen, matagal magluto. Tapos magagalit ka sa waiter. Server lang sila eh. Yung red flags din sa akin yun. So, ngayon, pag ako, may na-encounter na red flag agad, siguro mga two times. 2 times. Parang... Pero sasabihin ko. Ay, yan ang gusto ko sa kanya. Kasi ako, di ba? Yan ang red flag ko. Kunwari, Hindi ko kaya mag-share. Pag may ka-date ako, hindi ko naman sasabihin na seryoso, aasarin ko. Uy, ikaw kunwari yun sa palibre, di ba? Uy, ikaw bigla ka nagpapalibre ha. Gets. Yun. Kasi hindi naman kami intimate eh. So, dating pa lang yun. So, pabiro ko lang sasabihin. Para magising siya na
Alam ko ba't ka ganyan kasi siguro gusto mo din kasi talaga yung girl na yun. Kaya inano mo pa, binigyan mo pa ng chance. Parang ganon. Pwede din. Syempre, hindi ko naman siya i-date kung di ko siya gusto. Sa bagay. Di ba? Okay. Well, yun lang yung sa akin. Iko-close na ba natin? Pwede. Ano pang gusto mong sabihin about sa red flag bago natin i-wrap up ay close? Yung gusto ko lang sabihin sa red flag is take it as a warning. Don't take it as a judgment dun sa tao. So, ayun lang. Kasi ang nangyayari ngayon, dahil sa red flag na yun, huhusgahan, pinag-uusapan natin yung mababaw na red flag. Base kasi dun sa mga ganong red flag, hinuhusgahan na natin yung buong pagkatao niya eh. Tapos binibreak ka na agad, no? O kaya iniiwan na, o kaya ginoghost na, ganyan. Oo. So, ang sa akin lang din, kung ayaw nyo na yung tao na turn off kayo sa red flag niya, sabihin nyo ng maayos. Kung nahihiya kayong sabihin, ikaw ba, paano ka mag-reject pag ka sa red flag? Sa dating, hindi ako ghosting ako. Baka red flag ko din pala. Ikaka-overtake ko pa pala to pag nag-date kami. Diyos ko, baka ginost mo lang ako. Ghosting si Krisha. Ako naman, sinasabi ko lang na it's nice. Sa dating lang naman. Pero pag sa relationship, maayos na, nag-shopping. Maayos naman ako kung makipag-break. If ever lang ha. Tatawa ko sa'yo. Ako naman, sa dating, well, syempre may mga nag-ghost. Syempre may mga nag-ghost na din ako nung bata-bata ako. Syempre immature nga, di ba? Pero, ngayon, eto na medyo nag-mature na ako, kapag hindi ko feel na yung ka-date ko, sinasabi ko sa kanya na, it was nice meeting you, it was nice hanging out with you, pero hindi pala talaga tayo magka-vibe. Ganon. Yun lang sinasabi ko. Ang galing. Hindi ko sinasabi na hindi ko type o kaya na turn off ako. Sinasabi ko lang hindi kami match ng ugali o kaya hindi kami vibe. Tas nice meeting you, ganyan. Nice hanging out with you. Ang bait ni Choco. Ganon. Kasi ayoko yung feeling na... Baka kasi lalaki ka. Hindi, kasi pwede din yun. At saka kasi nung bata-bata ako, ang lakas ko mang-ghost, di ba? Nung nangyari sa akin, ako yung ginost, hindi ko nagustuhan yung feeling. Sabi ko, hindi pala... nag-ghost din ako. Sabi ko, hindi pala masarap sa feeling yung pang-ghost. Kasi grabe ako mag-overthink. So, sabi ko, hindi ko nang gagawin yun. So, yun, dinidiretso ko na. Lesson learned. Oo. Ayun. Anyway, so yun lang. Yung sa akin lang, ito na pala, yung totoong closing, yung sa akin lang, yung sa mga ganyang red flag, talaga sila. Kumbaga, it's part of growing up. Kasi, mayroon pang character development na mangyayari. Ang maganda kasi dyan, some of the red flags kasi is hindi sila aware na red flag nila yon. So, I agree. Malay nyo, di ba, masabi nyo sa kanila na yun yung red flag nila. Minsan kasi kailangan may parang mag-call out sa'yo or like kausapin ka na kasi hindi ka aware nga sa ginagawa mo dahil ginagawa mo sa bahay or whatever. Tapos, pag may nagsabi na sa'yo, doon ka na, ay, oo nga, no? Minsan may ganong realization. Oo, kaso nga, hindi naman sasabihin nyo ng taong ka-date mo sa'yo. Yeah, parang ako. Hindi ko sinasabi. Kasi, di ba, technically, sino ka ba? Nakilala lang kita, 3 araw lang kita nakikilala, tapos ngayon, mag-aano tayo, open forum? Tsaka baka mapikon din siya sa akin, no? Oo, so... Ang sa akin lang, bigyan niya lang ng chance. Okay. Mga 2, sa akin 2, yung red flag. Sige. Wag naman yung totally sobrang iwasan na. Tama. Yun lang. Tapos yun nga, sa relationship naman, pag kayo na couple, tapos may nakita ko yung mga red flag, try nyo munang makipag-communicate. Okay. Wag yung iiwan na agad kasi may nakita lang na red flag, may nakita lang na warning. Tingin mo, may makikilala na ako. Joke lang. Nag-change yung Oy, dahil sa akin dalawa na yung hindi ko naman hindi ko naman pinakilala talaga, pero dahil sa network ko, dalawa na yung nagtangka. Kay best friend. Siguro sa akin, tama naman yung ginagawa mo, wag mo lang antayin. Oo nga. Hindi naman ako nag-aantay. Tsaka nga, sabi ko kay Krisha kasi, sabi ni Krisha, hindi naman ako naghahanap ngayon. Tapos parang sabi mo ata na
pinagdasal mo na lang, di ba? Sabi ko, bahala na si Lord. Pero Ayun, sabi ko, niya. ano na yung Oo, sabi niya sa akin, Choco, hindi naman ako naghahanap ng boyfriend ngayon, sabi niya sa akin. Sabi niya, ano yun? Bahala na si Lord. Tapos sabi ko sa kanya, well, ako ang sugo ng Diyos. Kung sino yung ilalapit ko, yun ang bigay ni Lord. Ano lang yun? Biruan lang namin yun. So anyway, thank you, Choco. Thank you, Marlon, sa red flag na topic. Marami akong natutunan sa'yo. Kasi doon ko din na-realize dahil sa'yo na yung mga red flag pala because of the character development. Oo, yun yung... And doon ko din na-realize na, kasi akala ko lang, di ba, lahat naman may red flags. Pero kailangan din natin nga gradually nag-change din ng tao. Oo. Yeah. Oo, kasi yun nga, ang nangyayari kasi talaga ngayon, yung red flag, nagiging judgment na eh. Yeah. Gusto kong sabihin, lahat naman tayo may red flag. Diba? Di lang natin pinapakita. Tsaka yun yung acceptance din sa red flag ng tao. Kasi may iba, pag may red flag, wag na yun, diba? Tama. So yun lang. Well, parang hindi ata masyadong malinaw yung pagkaka-explain ko. Kasi malinaw, uy! Naguluhan ako dun sa gitna, naguluhan ako bigla. Hindi Kasi, malinaw. Malinaw ba? Sige. Sabi niya malinaw. So, yun. Malinaw. Okay. Anyway, thank you, Choco. Thank you Marlon. again. Bye, best friends. Bye-bye. Uy,